Pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Muli nandito po ang Likha sa Podcast kung saan ang dalangin po namin ay may hatid sa inyo ang pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 13, may tatlong bagay na nananatili: ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Pero ang higit sa lahat ay pag-ibig. Ang tanging layunin po namin ay may hatid sa inyo ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos upang nang sa ganon mabigyan kayo nito ng pag-asa. Sa oras pong ito, kung first time lang po ninyo sa aming channel, ini-invite po namin ang bawat isa sa inyo na mag-subscribe at para masubaybayan po ninyo ang mga podcast na ilalabas po namin. Sa ganon, magkaroon tayo ng kunting pag-asa sa heart natin na makita po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sa ngayon po, excited po ako. Sobrang excited ako sa guest na meron tayo ngayon. At hindi ko na po patatagalin. Ang guest po natin sa araw pong ito, walang iba, si Pastor Zenon. Pastor, pakilala po kayo sa kanila. Ayan, pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Zenon ng Kingdom of God Full Gospel Church, Daet. Yan, and currently nagpapastor doon. Ayan. Ilang taon na po kayo, Pastor? Yun ang una kong tanong kay Pastor. Kasi siguro baka magulat po kayo. Ilang taon na po kayo ngayon, Pastor? And 20 years old pa lang po ako. Ayan. 20 years old. Ano pong pinagkakaabalahan ninyo ngayon na ginagawa ninyo sa buhay? Kasalukuyan po pong nag-aaral sa BST Grace College or Bicol School of Theology. And nag-freelancing din, freelance photographer, kapag may event and may free time, syempre. Ano pong mga ministry na ginagawa po ninyo ngayon? Ministry po, halos lahat yan. Lahat, ano? Yan. Mostly, syempre, andyan din naman yung kids sa mga outreach namin. Puro mga kids sa Talisay, sa San Jose, dito sa Kamambugan. Yan, puro mga ano. Tingin po ninyo, ano yung isang ministry na ginagawa ninyo na parang hindi commonly ginagawa ng marami? Siguro yung sa street preaching. Yan. So mamaya pag-usapan po natin yung tungkol sa bagay pong yun, Pero pwede po mo kami sharean ngayon, Pastor, ng background mo sa family mo. Christian po ba kayo? First generation Christian po ba kayo? Christian talaga po kami. Mula nung si mama ko po ang unang Christian. Dati po siyang missionary nung siya ay kadalagahan pa niya. And yan, siya po ang nagdadala sa amin sa church, no? Tapos, ang dati po namin church ay sa MGL, Master's Gift of Love, sa Bagasbas po iyon. Dati, nung okay pa. More on po talaga siya. Doon. So, laman ka na ng mga Sunday, mga Sunday school. service, Sunday school, Sunday service. Okay, so maganda, lumaki ka na. Kaya malalim na pala ugat nito ni Pastor, since, bata pa. Pero since galing ka sa Christian family po, paano mo ngayon na-encounter ang Panginoon? Kasi hindi naman ibig sabihin na ganun yung religion. Kasi ganun ang commonly nangyayari. Yung family ko, ganito ang religion. So, yung anak, ganun na din ang religion. Sa pagiging Christian po, hindi ganun ang kwento, no? So, kailangan, pag Christian, kailangan may experience mong Panginoon. So, nung bata ka pa lang ba, Pastor, yun masasabi mo ba na na-encounter mo ng Panginoon? Oo, paunti-unti. Pero, pa siya dumating sa point na at si Papa dati din siyang believer, and kaso lang yung sinusundan niyang pastor namatay, and dahil doon nag-backslide siya, and dahil doon halos palagi silang nag-aaway ni Mama, kaya yun, nagbumuran sila, nag-aaway, parang ganun. Tapos nakikita namin mga bata. And minsan, sinasabi pa niya sa amin kapag nagkakamali kami sa isang bagay, sinasabihan niya kaming, wala kang kwentang anak, mga ganon. And doon nag-start yung parang may sakit na sa loob ko. And hinanap ko yun talaga. Parang, ano ba to? Parang Krisyanong pamilya, may mga gantong bagay na nangyayari. Tapos parang ang sakit sa loob. So, although umaattend naman ako, pero sa kabilang banda, nasubukan ko magbarkada, nasubukan kong hanapin yun sa kaibigan, nakikitulog na ako sa ibang bahay ng kaibigan ko, tapos natutunan kong mag-inom, natutunan ko doon na, natutunan kong ganun sa pag-inom, pero di ko naman na inulit yun kasi nagka-allergy nga ako. Parang ayaw talaga ni Lord. Trinay ko igupin yung vape, wala namang lumabas. parang inaan talaga ako ng Lord, iniingatan pa rin niya ako. Pero, hindi na ako nagsasubmit sa parents ko
kaya ko silang murahin noon. Pero, dumating sa point na parang seeking talaga ako. Trinay ko lahat ng kaya kong gawin. Siyempre, hindi ko naman trinay yung magsigarilyo na. Pero trinay ko yung kaya kong gawin. Pero hindi ko pa rin talaga matagpuan yung kapayapaan and yung purpose ng life. And parang bumabalik ako dun sa secret place of prayer na doon ko talaga na mas nakatagpo ang Panginoon, na mas naintindihan na buhay ang Diyos. Kumbaga, nung sinurrender ko kasi sa Kanya na, Lord, parang ayoko na ng ganito, parang ang hirap. Parang ayusin niyo po ang yung heart ko. Yun yung part na naging okay yung heart ko. Iniyak ko lang siya, tapos parang nawala na siya. And then, dumagdag pa yung part na may EGR yung church namin, tapos na-preach doon yung about sa grace ng Panginoon, na-preach doon yung inner healing, na-preach doon yung forgiveness, yung kahalagahan ng kapatawaran. So, na-realize ko na, oo nga, kailangan nating tumingin sa kabilang banda ng mga limitadong lente. Parang kailangan mong tingnan siya sa point of view ng Diyos. Kasi tayong mga tao, kapag titingnan kasi natin, parang ganun talaga eh. Parang sinful nature minsan ng tao eh. Pero nagagawa nila yun kasi parang may nangyari din sila sa kanila na ganun noon. At kailangan natin intindihin ano ba yung way ng para gumaling tayo at gumaling sila. Ganun. So, doon din po ako na-heal. So, ilang taon ka nito, Pastor, masasabi mo ba na nagtanim ka ng galit sa parents mo? Opo, yung part na yun. Pero, mga ilang taon ka nito? I think 15 to 16, mga ganun. So, during that time, 13 to 15. masasabi mo na yun ang nagtulak sa'yo kung bakit ka napasok sa isang ganong uri ng pamumuhay na gusto mo subukan ng lahat. Yun ang tumulak sa'yo. So, alam ba ng parents mo na parang ano bang nangyayari sa anak natin? Nalaman ba nila yung ginagawa mo? Yung mga part na siguro, alam nila na nakikitulog ako. Alam din nila kasi parang dinadabugan ko na din sila minsan. Matindi yung galit ko minsan. Parang kasi nakikita ko kasi yung nangyayari. So, gano'n na din yung namin. Wala na din kaming proper communication sa kanila. Hindi na din maayos yung pagsasalita ko. Parang gano'n. Yun po yung naging So, niya. masasabi mo na yung pangit na bagay na nakita mo sa kanila, yun ang parang naipasa sa'yo. Kasi sabi nga, nagiging tayo minsan yung taong kinagagalitan natin. Na parang hindi dapat ganyan kayo, huwag kayong mag-away na ganyan kasi masama. Hindi natin napapansin, parang nakagawa na rin ako ng masama, pero galit ako sa masama. Pero nagiging ganun ako. So, ano yung pinaka naging challenge ng parents mo sa'yo? Kasi ganun uri ka na nalulung ka sa ganun. Challenge? Siguro Pinapalo ka ba nila? Naranasan mo ba yun? Bugbugin ganun? Di naman sila sobrang physical, pero namamalo talaga sila. Yan. Pero mas masakit talaga actually yung verbal abuse pagdating kay Papa. Si Mama nang titing-ting siya, pero madali naman yung manghilom. Kahit tanungin ko lahat ng mga bata na pinapalo, mas masakit pa rin yung verbal kesa dun sa physical. Ganun po. So, gusto ko na sundan yung sinabi mo na yun, Pastor. Anong masasabi mo ngayon sa mga parents na? Kasi di ba na-involve mo ngayon ang mga kabataan sa maraming uri ng kasamaan? So, masasabi mo ba ng ugat nito ay nagmumula sa isang sa pamilya? Isang isang open door din yun. Kasi sa Ephesians chapter 4, kung di ako nagkakamali, verse 2 to 4, may balance na nakalagay doon. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ito lamang ang utos na may kalakip na pangako. Pero sa babang part, mga magulang, wag ninyong ibuyo sa pagkakasala ang inyong mga anak. Meaning, kailangan po doon ng balance din na parenting, na hindi siya sobra talagang ipapakita mo ba sa harap ng anak mo yung away ninyo, at didisiplinahin mo pa sila ng malala na parang bugbog na may latay, at mumurahin mo ba sila kung hindi naman ganun yung role mo. So, balance din po siya. At nakadepende po yung response ng anak sa ginagawa din ng magulang. Ganun din po yun. Ayan. So, yun ang usapan na pinagmulan mong family. Pero kumusta yung relationship mo ngayon, Pastor, sa parents mo? Okay naman po. Last year lang ba namatay si Papa? 2023 ng October. Yan.
November. Naging okay naman kami ni Papa nung siya ay mawala. No? Pero si Mama andyan po. At okay naman kami ng relationship. Masasabi mo ba na isa sa pinakamabigat na challenge mo ang pagkawala ng papa mo? Yes po. Bilang isang lalaking panganay, 3 kami magkakapatid. Panganay namin babae. Syempre, ako yung pangalawa. Ako yung panganay na lalaki. And ang challenge doon, syempre po, wala si Papa, walang nagtatrabaho. Malaking challenge po talaga siya. Syempre sa pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, pamasahe ng kapatid kong isang bunso. Ganun po. Ayan, so yun yung sa family mo, ano? So ngayon, pag-usapan natin yung sa ministry mo, yung sa calling mo. Kasi sabi mo, Pastor, nag-aaral ka ngayon. Anong year niyo na po? Second year po. Second year. Ano pong course ninyo? AB Theology. AB Theology. So, paano ka nakarating sa punto na, ay, papasok ako? Kasi, ibang level yung sa'yo. Kasi commonly, pag ganyan sa college, magti-teacher ako, mag-nurse ako, mag-psychology ako. Yung sa'yo, theology, at the age of 20, nagkaroon ka ng ganong passion at theology ang gusto ko. Paano ka dumating sa ganong punto? Bali, ang desire ko po talaga sana nung shifting ng grade 12, hindi ako magka-college eh. Parang sabi ko, ito na to, mag-aano ako, mag-ministry na lang ako. Pero, something happens, so nag-pray ako, tapos dilid ako ng Lord dito sa school na to. Isa pa sa naging factor kasi, yung may former team kami noon ng mga street preachers. And at the same time, may mga we are continualist na nagpa-practice ng mga charismatic, like prophetic. Yan. So, may mga nangyari na sabihin natin na mahalaga yung covering, mahalaga din yung proper na submission sa mga local church. At sa tingin ko, doon kami nagkulang noon. Isa pang factor yung yung gift na nasa prophetic, kasi siya eh. Malaking tulong siya sa body of Christ, pero pag hindi mo siya na-handle, maaaring mawasak ang isang bagay, isang tao, isang ministeryo. And yun yung mga nangyayari that time. So, nag-desire ako kay Lord na, sabi ko, Lord, gusto kong mag-aral pa para mas maintindihan ko paano ko mababalanse yung mga bagay sa loob ng body of Christ. At hindi na kami magkakaroon pa ng mga division dahil sa mga maling akala. Yan. Ayan. So, nabanggit po ninyo, actually malalim po ito na pinag-uusapan natin since we're talking about the body of Christ. So, at nabanggit po ninyo yung about division. Ano yung nakikita ninyo na nagiging part na parang, nagkaroon ng division. Ano yung nakikita mong ugat kung bakit nangyayari ang bagay na ito? Actually, given mo na po talaga yung iba't iba kayo ng theology, may iba't ibang denomination. Pero, kapag doon ka kasi lumaki sa isang lugar, isang ugat po ng division, yung different perspective na kayo, o yung nasasagap nung isa, halimbawa, nasasagap nung isa na teaching, iiba dun sa local church. At yung local church may fix lang siya na theology na kailangan lakaran. Isa po yun, yung pag-submit ng isang tao doon sa isang local church. Isa po yung factor. Pangalawa, yung unsubmission din naman talaga na body of Christ to, mentorship to. May tinatawag po kasing pre-mentorship yung iba sa online classes, which is yung iba hindi nagpapaalam sa mga pastors, which is very harmful. Kaya nga tinawag na pastor kasi para mag-shepherd, para alagaan yung mga tupa. Yung mga tupa minsan, hindi sila marunong magpaalam ng simple. Kaya sila na ta-target ng mga wolf. Parang ganun po siya, yung atake niya. Pero naniniwala ka naman na merong mga healthy division. Yes po. Katulad nung sa Acts, yung may persecution na, yun po yung mga healthy division. Yan. Pero sa punto ngayon ng buhay mo, masasabi mo ba na tama yung nilalakaran mo na galing sa Diyos? Kasi 20, at the age of 20, masasabi mo ba na sigurado ako dito, kaya ko tong panindigan? Nakikita mo ba yung sarili mo na hanggang dulo andyan ka sa faith na meron? Amen po. Naniniwala po ako sa nilalakaran ko, sa kagandahang
doon ako niled ng Lord, although yung school is reformed, naging kagandahan doon kasi mas nalalaman ko yung pinaka kagandahan ng kasaysayan, ano yung mga kailangan pag-aralan, yung mga stands nila, which is may mga bagay na pwedeng i-apply tayo na mga continualist. Lalo na sa pagdating ng pahigpitan ng salita ng Diyos. Kasi may mga nangangaral na din ngayon na basta pulot na lang dyan, without proper context, pipreach na lang dyan, parang ganon. So yun yung natututunan ko sa kanila na tama naman at binabalanse natin ng maayos pa rin. Siyempre, ang final word po natin ay ang Bible. Yun po. Ayan. So, kasi po sa theology, syempre pinag-aaralan diyan yung basic hermeneutics, kung may basic Greek and Hebrew. So, di-discuss po yun doon. Pero masasabi mo ba, Pastor, ngayon na masaya ka sa buhay na meron ka ngayon? Opo. Masaya ako sa part na katulad din po nung sinagot din ni Pastor kanina, yung ministry, yun po yung nagiging kasiyahan na natin. Once kasi na-fulfill natin kung ano man yung pinag-uutos, pinapagawa sa atin ng Panginoon, ano yung pinagkatiwala niya sa atin ng ministry, may kagalakan po sa heart na hindi kayang ma-put into words ba. May mga ganun pong instances na kapag sumusunod ka sa Panginoon, grabe yung kagalakan na magpapatuloy ka ng magpapatuloy sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kakulangan na nakikita natin. Pero kapag andun yung fulfillment, andun yung joy sa Panginoon, andun yung joy of salvation, yun. Ano yung pinaka-challenge mo ngayon sa pagsunod mo sa Diyos? Pinaka-challenge po siguro, isa na yung transportation. Katulad niyan, transportation, kasi po sobra, meron din kaming outreach sa San Jose, daet kami, San Jose Talisay, paikot ng Bagasbas, no? So, tuwing Sabado po iyon, tapos pupunta kami doon, wala kami sasakyan, magko-commute pa kami. Yan. So, isa po yun sa challenge at pinagpe-pray din po namin yun. Yan. Ayan. So, sa transportation, So, kasama mo ba ang parents mo ngayon sa ministry, sa church? Yes po, si mother ko po. Ayan. So, nakaka-inspire yun, at the age of 20. Anong mensahe na bibigay mo? Pwede ngayon, konting mensahe mo para sa mga kabataan. Kasi yung 20 mo, pang 40 years old na yung mindset mo eh. Pang 40 years old na yung mindset mo. Ano masasabi mo ngayon? Since nasa ganung level ko ng faith na meron ka, paano mo ngayon ilo-lower na abutin natin yung mga kabataan? Anong gusto mong sabihin sa kanila na maakay mo sila sa faith na meron ka ngayon? Sa mga kabataan, siguro po yung kapag nagpe-preach din ako na ano ba yung purpose ng life mo? Yan. Bakit mo ba ginagawa yan? Bakit ka ba nag-aaral? Bakit ka ba nagde-desire ng isang bagay na yan? Yan. Kumbaga, idedirekta ko lang po na katulad nga ng kasi maraming kabataan ngayon hahanap talaga sila ng purpose ng buhay. And yung purpose na yon minsan nagiging malabong katotohanan. Kasi ang daming katuruan sa mundo, ang daming ideology, ang daming pangangaral, ang daming libro. Pero sa kabilang banda, ano ba yung dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos? So, gusto ko yung part na palagi kong tinuturo din kapag nag-preach, nag-strip preaching. Yan. Katulad na lang nung bago nilikha ng Diyos ang puno, nilagay niya muna yung lupa. Bago naman niya nilikha yung isda, syempre nilikha niya muna yung dagat o tubig. Ganon din yung tao. Ang tanong, ano yung tao? Nilikha niya yun, sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, doon din nako-connect yung purpose ng tao sa kung paano siya nilikha ng Diyos. At ang purpose na yun, yung maging kalarawan nito. At yun po yung nais kong i-preach palagi at ituro palagi na ito kasi yung dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos. At napakaganda nun kasi mismo ang Diyos, hinubog tayo at si Adan, yan, hiningahan. And yun yung difference niya sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kasi sinabi niya lang, saka nagkaroon. Pero yun sa tao, iba yung pagkalikha niya. Ganun po. Amen. So, ano yung pressure na meron ka ngayon, Pastor, sa ministry mo or in general? Pressure? Siguro po siya. Yung kawalan pa ng mga leaders na kailangan ma-build.
Kasi kapag marami ka pong gawain, meron kang outreach sa local church, meron kang street preaching sa body of Christ, kailangan mo talagang magtawag or mag-build up sa local church para sa mga manggagawa. Katulad na lang nung sinabi ni Jesus na hinog na yung anihin, kakaunti ang mag-aani, manalangin kayo, pero yung mga nanalangin sila yung sinend. So, kami nagpe-pray and still praying na magpadala ang Diyos sa mga manggagawa para po dun sa gawain. Actually, kanina lang may dumating na lalaki. Sabi niya, Christian daw siya. Dumating po yung kapamilya lang din yung taga-church din. And parang magiging manggagawa din sa San Jose. Which is, ang ganda po niya. Unexpected na dumadating na yung mga worker po. Ganun. Ayan, so isa siguro sa mga nagiging challenge din yung puro pray, ayaw mag-go. Yan. Opo, Ano? opo. So inaasahan ng Lord, huwag Balance. tayong mag-pray lang. Maganda mag-pray kasi yun ang roots eh. Pero huwag natin kalimutan, inutusan din tayo mag-go. Walang ibang isisend, yung nagpe-pray, mag-go din. Kasi yung iba parang, ay di, intercessor kami, dito lang kami mag-pray. Kayo na dyan. May mga Apo, nagiging may ganun. ganun Ano po. yung magiging message mo sa kanila since nag-intercede ka, tapos nag-go ka rin naman, ano yung masasabi mo sa mga Christian na puro pray tapos walang ginagawa? Sa mga Christian po na nagpe-pray, okay po yan. Nakikita po kayo ng Panginoon. But then, our very calling is to go and make disciple, meaning may evangelism din at may discipleship. So, yun po yung ating pinaka-mission naman. So, bukod po sa prayer, bukod po sa intercession, syempre, mahalaga po yung preaching ng good news, ng good news talaga, ng magandang balita, at napakahalaga po niyon. So, doon po kasi, mababahagi natin yung pag-asa, may ibabahagi natin yung kaligtasan. Kasi kung titingin ka sa mundo, napakaraming kaguluhan, no? And isang halaga na nun, na kapag nag-go ka, makikita mo sa tao yung saya, makikita mo sa tao yung parang may na-restore ba sa kanila. Katulad na lang po kapag nag-street preaching kami, kapag yung mga naaabot namin, parang manghang-mangha kapag kinikwento namin yung kagandahan ng ginawa ni Jesus Christ sa cross. Parang amazed na amazed yung mukha niya. Parang pagtanong pa namin, napakinggan niyo na po ba to? Ha? Sabi nila, parang, hindi pa po. Ngayon pa lang. Tapos yung tawa niya, tuwang-tuwa. Parang, pag-approach kasi namin, parang tahimik lang. Tapos after na ma-share, parang iba na yung mukha, tuwang-tuwa siya. Ganun po. So masasabi mo ba, Pastor, na marami pa talagang tao ang hindi alam ang gospel? Amen. Amen po. Based on sa aming pag-evangelize, last week siguro, na nag-mission naga kami. 3 days kami nag-street preaching sa Plaza Rizal. Tapos, halos lahat na i-encounter namin doon kapag tinanong namin, napakinggan nyo na po ba yung ganito? Hindi pa po nila napapakinggan. Doon umaattend din sila sa mga church. Yan. Hindi nila napakinggan. Hindi pa daw nila napapakinggan yung good news. Pero kung ganun ang nakikita po natin na maraming tao pang hindi nakakaalam ng magandang balita. Kung titingnan natin sa statistics siguro, mga 90 to 95 or more than that, part ng religious group. Tama po. Pero bakit hindi nila narinig ang magandang balita? Tingin mo ano yung nagiging hindrances? Bakit hindi naririnig ng tao ang isang magandang balita? Although nandun sila, part sila ng religion. Siguro mas nakafocus yung tao sa problema ng buhay ng isang tao. I believe ganun kasi may mga fellowship akong alam na ang pinag-uusapan lang sa fellowship yung personal life nila. Parang solusyonan yung buhay nila. Hindi yung si Kristo ang maging solusyon at yung tagumpay ni Kristo sa krus at muli niyang pagkabuhay ang kapitan nila para maging buhay nila. Which is yun naman talaga yung kailangang maging part ng Kristiyano para maging matagumpay siya. So maraming fellowship pa rin ngayon, maraming gawain ang man-centered, hindi siya Christ-centered. That's why nahihirapan din tayo mismo na mga mangangaral na abutin ito at yung mga Kristiyano at gisingin sila kasi nga yung mga fellowship din minsan naka-man-centered din. Amen. Ang ganda ng pastor na sinabi mo kasi karamihan sa tao, they are trying to solve their problem by their own. Na parang yung tao nakakapit sa ganitong tao, nakakapit sa ganitong religious group, nakakapit sa ganitong aral, pero hindi nakakapit kay Kristo.
Kaya ang nagiging ugat, nagkakaroon tayo ng panandaliang kasiyahan, yung ibsa ng panandaliang kasiyahan or solusyon yung problema natin. Pero at the end of the day, hindi mo narinig ang gospel, which is nandun ang power ng Diyos. Sabi nga ng Romans chapter 1 verse 16, hindi ko kinakaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan marinig ng tao, yung magandang balita. At yun na na-mention mo kanina, Pastor, sa mga ginawa ninyong evangelism, parang marami sa mga to na naabot ninyo, hindi pa alam ang magandang balita. Kaya ano pong encouragement po ninyo sa mga Christian, especially sa mga kabataan, kasi parang tinitingnan nila na pag nag-preach ka sa kalsada or sa street, parang, ay, baliw siguro to. Anong encouragement na may ibibigay mo sa kanila para maging part sila ng revival? Because we're looking for revival, Anong encouragement mo sa mga kabataan ngayon? Ayan, siguro po sa mga kabataan na nanonood ngayon or sa mga kabataan na makakapakinig dito, kapag alam nyo na po yung magandang balita, alam nyo na yung good news, na intindihan nyo na maayos sa puso nyo, meron kayong testimony na transformed ng Panginoon ang buhay ninyo, pwede na po kayong mangaral sa streets Pwede na kayong mag-preach. Kapag buo na sa inyo yung magandang balita, naiintindihan nyo na yung bad and good news, tapos na-transform kayo, very powerful na po yun. Wag po nating isipin na walang kabuluhan yun. Kasi based doon po sa mga nangyayari sa amin, yung kwento ng taong nangangaral, ng mga kasama namin, ang inilalaan sa kanila ng Panginoon sa streets, yung mga relate din sa kanilang story. Kumbaga, ito dating story nila, tapos yung na-transform sila, tapos nagpe-preach na sila, doon din sila ginagamit ng Panginoon. Ganun po yung power na ginagawa ng Diyos sa street preaching, which is nakakamangha nga po na hindi naman natin sinadya, hindi naman scripted, pero andoon yung timing, andun yung kairos moments. At the same time, parang andun yung hope sa tao na nakakapakinig na ito yung pag-asa na hinahanap ko, ito yung sign na hinihingi ko, ito yung answered prayer na hiningi ko sa Panginoon. Ganun po. Tama. Siguro kasi maraming kabataan ang natatakot Kasi iniisip nila, hindi ako nag-aral ng ganito, wala akong mataas na background sa theology. Ito lang alam ko, John 3:16 lang alam ko. Tingin mo ba, Pastor, sapat na yung John 3:16 na naintindihan ng isang tao para makago siya? Amen. Napakasapat po nun. Actually, naiinis po ko dun sa mga Christian na nagsasabi, gas-gas na yan. Anong gas-gas? Ganto po siya. Ganto ko pinipreach yung good news. Ano po ang news? Di ba ang news bago? Tapos yung kamatayan ni Jesus Christ 2,000 years ago na. Paanong naging bago yung 2,000 years ago na? Kasi nga, yung ginawa ni Jesus Christ para sa lahat ng panahon. Kasi gano'n naman ang Diyos. At habang may buhay ang tao, buhay ang pag-asa kasi maaari at maaaring makapakinig pa sila na magandang balita ng Panginoon. So, hindi po natin mamaliitin yung isang verse. Hindi din natin yung lalanglangin kasi andun po yung kapangyarihan ng Diyos. At ang salita, ganun po yung John 1:1. Nung pasimula ay nariyan ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, that's why ganun po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos kahit isang verse lang. Amen. Naalala ko yung kwento ni Peter Acts 4:13. Hindi sila nakapag-aral, pero maraming tao namamangha, even yung mga Pharisees, namamangha sa kanila. Kasi in the first place po, kung kayo natatakot kasi tingin niyo wala kayong background sa theology or malalim na hermeneutics, tandaan po ninyo to, hindi yung kwento ninyo ang ibabahagi ninyo sa tao. Amen. Hindi yung buhay na meron kayo or anong background kayo. Ang gospel po, ang bida sa kwento na to si Jesus lang. Amen ba, Pastor? Amen po. So yun ang kailangan ng mga kabataan, magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa. This Word of God, kahit alam natin, makasalanan ako, binago ako ng Diyos, ganun pala ang binibigay ng kapatawaran. So sa simpleng bagay na pagkaunawa natin sa ganun, maraming tao ang pwede maligtas. Ano na tingin mo, Pastor, nagiging hindrance? Bakit hindi yun nagagawa ng tao? Although simple lang, sabi ko nga, pag ako bumabalik sa gospel, pinag-aaralan ko palagi, sabi ko, ang simple lang, Lord, ng gospel Nahihirapan lang ang tao kasi gumagawa siya ng sarili niyang daan patungo sa langit. Anong encouragement mo, Pastor, ngayon sa mga kabataan na parang nag-aalinlangan, natatakot, although matagal na lang narinig ang gospel, bakit hindi sila makago? Yan, sa mga kabataan naman na parang hindi makago sa pananampalataya, isa lang,
Umalis ka dyan sa comfort zone mo, no? Maraming tao yung gusto pa ring manatili dun sa kapag ginawa ko kasi yan, paano na to? Paano yun yung pag-aaral ko? Paano na yung ganito? So, isa sa mga tinuro sa atin ng Panginoon, yung pasanin mo ang kanyang krus at sumunod ka sa akin. Yung part na yon, kailangan mo talaga ng sacrifice. May isa-sacrifice kang bagay para sumunod sa Panginoon. At isa na yun sa factor kung paano at bakit at yung pinaka-need talaga natin na gawin, paano tayo makasunod sa Panginoong Hesukristo. Kasi kailangan talaga ng pag-alay. Katulad ng pag-alay ng buhay ng Panginoong Hesukristo sa atin. Actually, hindi pa yun tutumba sa ginawa ni Jesus Christ sa atin eh. Namatay siya, buong buhay niya para sa atin. Nagpakumbaba siya, isang Diyos na tinitingala sa kalawakan, nagkatawang tao, tapos naghirap, no? Para lang mamatay. Yun naman yung pinaka-purpose nun, para mamatay sa krus at ubusin tayo. Wala pa yun sa iiwan natin ngayon sa buhay natin. Ano man yung meron tayo ngayon, wala pa yun. Hindi natin kayang tumbasan yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. And yun po ang pinakamahalagang bagay. Makita natin ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Nakatingin kasi tayo sa ginagawa natin. Nakatingin tayo sa kaya natin gawin para sa Diyos. Ang ugat po ng lahat ng bagay na to, yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Na maintindihan natin, ilagay natin sa ating mga puso ngayon kung bakit tayo minahal ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 7, ano ko lang password. Sabi ni Lord sa Israel, pinili ko kayo Israel hindi dahil malaking bansa kayo, hindi dahil makapangyarihang bansa kayo. Minahal ko kayo dahil mahal ko kayo. That's it. That's the point of this. Mahal tayo ng Diyos at hindi natin kayang ipaliwanag yun. At ang magandang balita, sabi ng Romans chapter 8 verse 38 and so on, hindi tayo mahihiwalay dun sa pag-ibig na binigay niya para sa atin. Ano pong mensahe niyo, Pastor, sa body of Christ na gusto mong maging parang panggising sa lahat ng churches regardless of the denomination that we have? Ano yung mensahe na gusto mong sabihin sa kanila na kailangan natin itong gawin? Isang mensahe sa body of Christ, isa lamang po yun, no? Kung, di ba po, ang sa body of Christ, isa lang naman ang pinakaan natin, si Christ, no? Which is, kung Panginoon ng isimbahang ito, si Kristo, why not magkaisa tayo to preach the gospel sa streets, 'di ba? So yun lang naman po yun. Kaya nga po nag-street preaching tayo, kaya nga po nagko-call din tayo ng volunteers sa mga nakakapanood po nito na nais na mag-join sa amin. We are the Jesus People Movement, no? Create po talaga namin 'yon para mag-preach ng gospel dito sa Cam Norte and sa Bicol. So ano po siya? Isang kahit saan ka po nagmula, basta ang Panginoong Hesus ang sentro ng inyong simbahan, maaari po kayong sumama sa amin. Kasi yun lang din naman po ang pinagpipreach namin, wala na pong iba. Kung gaano po kaganda yung magandang balita, kung gaano katindi yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus, at ano yung mga dahilan ng muli niyang pagkabuhay, ito lamang po yung mensahe na aming pinipreach. Kaya po, mahalaga po iyon na may pangaral kasi ang mga tao po ay naghahanap talaga ng katotohanan at ang katotohanan na yon ay nasa Panginoong Hesus lamang. Yun. Amen. Ang ganda nun, Pastor, na sinabi ninyo, wala tayong ibang mensaheng dala. Si Jesus lang. Kung anong ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi po kami nagpipreach ng religion. Ini-invite po namin kayo hindi maging member ng anumang denomination. Ini-invite namin kayo kay Jesus na makilala ninyo ang Panginoong Hesus, na magkaroon kayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Kasi tandaan po ninyo kung bakit walang nababago sa buhay ng isang tao kasi hindi niya pa ni-encounter ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig lang ng Diyos ang magbibigay ng panibagong kasiglahan, kagalakan sa buhay ng isang tao. 15 to 20 years from now, Pastor, anong nakikita mo sa sarili mo? 15 to 20 years, isa sa mga desire ko actually namin, marami. Sige, isa-isahin natin yan. Desire ko na mag-pioneer ng isang church, magtayo ng orphanage, magtayo ng Bible school. Malaki, pero malayo pa naman, di ba? So, yun po yung ilan sa mga desire namin. Amen. Maganda yun, Pastor, na meron tayong malaking nakikita in the future.
Kasi nakikita natin, kasi kumbaga sa paningin natin, even sa paningin ng ibang tao, imposible, ang laki ng ganito. Pero malaki ang Diyos na pinaglilingkuran Amen. natin. Wag natin tingnan yung plano natin. Si Lord bahala doon kung ibibigay niyo yun sa atin. Ano yung huling mensahe mo, Pastor, na gustong sabihin sa mga viewers natin to encourage them by their faith, na patatagin ang kanilang pananampalataya, especially that we are living in the last days? Anong mensahe po ninyo para sa kanila? Ang masasabi ko lang sa mga kapatid nating Kristiyano, yung part na maging Christ-centered sa lahat ng pagkakataon, no? Kasi and at the same time yung focus niya sa word, no? Andun dapat. Hindi yung based on experience theology kasi delikado, no? Yes, okay lang naman yung mga practices, go. But then hindi yun yung highlights natin. Ang palagi natin pinofokusan, ano yung focus? Si Kristo. Ano yung ginawa niya sa krus? Kasi marami po sa atin talaga na maraming manifestation, gustong-gusto yung mga ganon, but then hindi tuom yung good news, hindi alam yung power ng cross, hindi alam power ng resurrection, and yun po yung nais at pinakakailangan ng isang Kristiyano upang siya ay mabuhay na may katagumpayan sa pananampalataya. Na alam po natin at naintindihan natin ano yung purpose ni Jesus Christ, bakit siya dumating sa mundong ito, at paano dumating yung kaligtasan sa mga tao. So, yun lamang po. Kung meron man akong message, pag-aralan po natin na maayos ang ating mga Biblia at wag po tayong sumindig sa mga gawa na given lang naman, sa gawa ng banal na spirito na given lang naman po sa ating mga gawain kapag tayo ay sumusunod na maayos sa Panginoong Jesucristo. So, yun lamang po. Ayan, ang lalim ng 20 years old, Ang lalim nun, Pastor, isang 20 years old na may malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya sa mga viewers po namin, we encourage you to open your Bible, to read your Bible. Huwag natin ibigay kasi tinuro ito, na ipasa ito sa amin. Hindi, mahalaga, ikaw mismo, na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. So, dito sa, namin, Pastor, sa culture namin dito sa Likhasa, ano yung dalawang salita? Kasi ang likhasa po ay galing sa dalawang salitang likha at pag-asa. Kaya nabuo yung likhasa. Ano yung dalawang salita na pwede natin pagsamahin ngayon base sa kwento mo, sa encouragement mo sa kanila na maging part sila ng Jesus movement na ginagawa ninyo sa street preaching? Ano yung dalawang salitang yun? Siguro sugat Sugat at paghilom. At paghilom. Anong Sulong. salita? Sulom? Sulong. Ayan, sulom. Parang sulong? Parang sulong. Sulom. May sugat. Ano masasabi mo dun sa dalawang salitang yun, Pastor? Sa sugat at paghilom. Isa din po sa ministry namin is inner healing. Yan. So, isa din po yun sa napapansin namin. And based on my experience, dun talaga patungo, no, na maraming nasasaktan, maraming may sugat, maraming may trauma, and isa lang din po yung way ng kagalingan, si Jesus Christ po, kung paanong yung latay at nabumuhos sa kanya, no, pinako siya sa krus, at yun yung kapangyarihan, doon magmumula yung kapangyarihan ng kagalingan. Kaya po, sugat at paghilom. Amen. So, actually po, marami sa atin, baka kayo nanonood ngayon, may sugat kayo pero hindi ninyo alam. Ang pinakamahirap gamutin ang sugat na hindi mo alam na nag-i-exist pala. At merong ganun po sa panahon natin ngayon. Kaya mahalaga na idulog natin sa panalangin, makita natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos po available 24/7. Hindi lumalayo ang Diyos. Madalas tayo ang lumalayo sa Kanya. Available siya, lumapit po tayo sa Kanya. Huli na lang to, Pastor. Sino tingin mo yung 3 tao na pwede namin isa lang sa kinauupuan mo ngayon na merong magandang kwento na magbibigay inspirasyon sa mga viewers natin na patuloy silang lumakas sa kwento na kanilang maririnig kung yung 3 tao na babanggitin mo ay isang magiging guest namin soon? Amen. So, una si Kuya Brother Joseph. Pangalawa si Pastor Carl. Pastor Carl, ano po? Pastor Carl. Herona? Okay, Pastor Carl, no waiting. Pangatlo si Nathan
Adam Nathan. Encina. Siya ba Nathan yung, Encina. yung kasama sa JYP? Hindi Iba? pa po. Okay. So, para po sa mga nabanggit ni Pastor Zenon, papadalan po namin kayo ng subpoena. Joke. Solicitation muna. Solicitation letter. Di joke lang. Invite po namin kayo. Gusto po namin marinig ang kwento ninyo. Huling mensahe mo na lang, Pastor. Invite mo sila sa podcast natin na ginagawa. Ayan, sa ating mga tagapakinig, sa mga manonood po, patuloy po tayong sumubaybay sa episode ng Likhasa Podcast at subaybayan po natin ito para sa mga kwentong makabuluhan na nakasentro sa Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Again, i-remind po namin kayo na mag-subscribe kayo sa aming channel para updated po kayo sa mga video na ilalabas pa namin. Actually, na-amaze po ako sa kwento ng isang 20 years old na pastor. Napakalalim nito ni Pastor, At isang blessing para sa atin na marinig ang lahat ng kanyang sinabi bilang kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Likhasa Podcast. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyong lahat. God bless po.